Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Lones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang ceremonial opening ng showcase area ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM Pasig River Urban Development Project sa Jones Bridge sa lungsod ng Maynila nitong Miyerkules, Enero 17. Ang nabanggit na showcase area ay nasa 500 metro at magsisilbi ito bilang isang public park na mayroong pedestrian-friendly na walkway, water fountain at seating areas. Ang PBBM PRUD project ay pinamamahalaan ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development o IAC PRUD sa pumuno ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar. Atin naman pakinggan at subaybayan ang naging mensahe ni Pangulong Marcos sa naturang kaganapan. Thank you to our ES. Please take your seats for your kind introduction. We have here all the luminaries in government, all the leadership of government is practically here. Led, of course, by the Senate President, our Senate President Pig Subiri, and of course, the proponent of this very ambitious but certainly worthwhile project, the SUD Secretary Jerry Acuzar, all the cabinet secretaries that are here, the members of the Philippine Senate that are present with us today. Magaling to si Jerry, talagang kinuha niya lahat ng kailangan niya. No? Nandito lahat, na-corner kayong lahat. Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, the City Mayor of Manila Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan. Andito rin po ang ating kaibigan na dating Senate President Manny Villar. At siyempre, hindi makumpleto, lalong-lalo na dito sa proyektong ating binubuksan ngayon, ang ating First Lady Luis Araneta Marcos. My fellow workers in government, all our distinguished guests, our partners in the private sector, without whom we could not have put this project together, at least not in the scale that we would have liked to. But their assistance and their continuing generosity and love of country has shown once again in that they have become active participants in what we are going to do with the Pasig River Development Project. My fellow workers in government, all our distinguished guests, and I have to say, there are many distinguished guests with us here this evening. Ladies and gentlemen, good evening.
No river in our country holds as great a cultural and historical significance as Pasig River. Its flow has not only shaped the contours of our nation's capital, but the economic landscape of a booming metropolis as well. As the country's first nautical expressway, it brought people together and their produce to its tributaries along whose banks settlements grew and prospered. It is a witness to the ebb and flow of our history, transporting heroes during the birth of the Republic, the courage of patriots whose spirit was never broken in the watery dungeons of Fort Santiago. After the end of the country's colonial period, the symbol of executive power was housed along its banks. For a river that has given us so much, we have given back too little. Our stewardship of this national asset leaves much to be desired. A national deficit which we have never properly erased. I am personally a witness to this. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Today, I work by the Pasig River. I live by the Pasig River. I shuttle between the two, my workplace and my residence, by boat through the Pasig River. So when it comes to knowing the state of Pasig River, I do not merely rely on statistics reported, but by sight and smell on my morning and evening commutes. Mga kaibigan ko, hindi tayo rito para mapag-usapan. We're not here to wax nostalgic to the past or wax poetic of the beauty that it once was. Rather, we are here to blaze a path forward for this national asset. We are here to reject the defeatist view that the Pasig River is beyond redemption. We are here to consecrate ourselves to the mission of transforming Pasig River to what it is supposed to be. A living river of multiple benefits for the multitude, featuring safe walkways and bikeways along its banks, a green corridor that will serve as lungs for our city's needs, a string of parks for communities nearby. Along the 25-kilometer stretch will judiciously sprout commercial enterprises run by the best stewards and the strongest stakeholders of the river's development, the people themselves. We envision civic spaces where our children will play, our seniors will relax, families will exercise, artists can showcase their talents, and the creative can display their wares. We want it to be a permanent exhibit area of green technology that works, from solar lights to rain harvesting facilities, sustainable practices like urban gardens. We will also maximize this ready-to-use but underutilized maritime highway by deploying more ferry boats and stations, because if you build them, the riders will come. The transformation we would like to see in Pasig River are not cosmetic in nature. We will not paper over the river's fundamental problems, nor whitewash its grime while leaving the old and rotten still there. We do not want a river that is instantly made picturesque by coats of paint. We want a river whose transformation sinks to its very bottom. This begins by cleaning up the river, and some solutions are found upstream because waste disposed far from the Pasig River end up in the Pasig River, funneled through waterways which have become sewers. As the threat of climate change looms, we must save the poor and vulnerable living along its banks from the ravages of frequent and fiercer typhoons by transferring them to better homes, which they deserve. Make no mistake about it. It will be a people-centered and community-driven development, with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. We may never restore the river back to its pre-colonial pristine condition, but we can revive it to serve the present while preserving it for the future. We can stop it from being a petri dish of toxins and make it instead an incubator of progress and of best environmental practices. In some ways,
The fate of the Pasig River mirrors that of our country and of our people. Both contain much untapped potential. Both move forward persistently despite years of neglect. That is why we have set into operation the Pasig Bigyang Buhay Muli. It is not a rebranding of the old, but revving up of new and fresh ideas. Through Executive Order 35, the Interagency Council for the Pasig River Urban Development has been established and has been activated, with both the DSUD and the MMDA tasked to be at the helm. Kasama sa kanilang mandato ang abot-kayang pabahay para doon sa mga nag-aal sa balutan na tuwing may nagbabadyang bagyo. Kaya inuutos ko kay Secretary Jerry Acusar ng DSUD ang pabahay na tumutugon sa lahat ng antas ng pinansyal ng kakayahan. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Narito po tayo ngayon sa kilometer zero ng ating paglalakbay para makamtan natin ang minimithing buhay at masiglang ilog ng Pasig. Hindi po ito ningaskugon na kampanya o flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. Kaya ano ba naman ang bago rito? Tutukan ninyo at ang inyong Pangulo at siyempre ang talagang lead proponent nito ang ating First Lady. There will be scheduled milestones that will be strictly met from government agencies who are under orders to submit progress reports to local government units along Pasig River, to MMDA, DILG, to DSUD. I asked for a quarterly and yearly report submitted to my office because I want to see this prototype of redevelopment of Pasig River right here, right now, produced in sustainable speed and sustainable focus up to its final and logical conclusion. I have been advised that I should be cautious about linking the fate of this river to my political fortunes. That I refrain from upholding as an icon of Bagong Pilipinas Drive this project that we are opening today. Because it could be dangerous. It could be a dangerous barometer should this project fail. But I will not be deterred from placing a bet on this endeavor because the presidency is about attaining the grand and not wasting mandates on the petty. Kagaya ng laging pinapaalala sa akin ng ating butihing kalihim ng DSUD, go big or go home. So, you do not expect any half-hearted commitments, not from this president. In everything I do, I am all fully in. Kagaya ng aking nabanggit, meron din po kasi tayong in-house advocate ng Pasig River sa aming pamilya, ang ating First Lady. She has been a passionate champion of this river's revival, who has been quietly doing the spade work as is her way on this project. Her interest has been sparked as a citizen who has the river as the front yard and backyard of her present home. Alam ko naman na mahabang pakikibaka ito. Mahabang panahon ang kinakailangan ilaan dito. Decades of neglect cannot be undone in months. Kaya naman, hindi namin ginagawa ito para sa kapakanan ng kasalukuyang administrasyon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay siyang ehemplo ng ating sundan. At kapag nangyari yan, ang anak ng Pasig na ito ay lilisan ng mga baong ngiti at saya dahil ang ilog ng ating kabataan ay mas salain na susunod sa salinlahi ng taglay ng pagbabago. Mga kababayan, ang panimula ng pagbabago sa bahaging ito ng Ilog Pasig ay bahagi ng itinatatag nating bagong Pilipinas. May kaayusan at kalinisan, may kaginhawaan at kasaganahan. Paparating para sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay
ang ating bagong proyekto na inaayos at linilinas at pinapaganda ang ating minamahal na Pasig River. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, data-driven information system iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na ipatupad upang makaiwas sa overproduction ng agricultural products. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang mabigyan ng kaukulang impormasyon ang mga magsasaka hinggil sa kailangan dami ng produksyon ng kanilang mga produktong pang-agrikultura na ibabagsak sa mga pamilihan. Ito ang nabigyan din ng Chief Executive sa harap ng mga taga-Department of Agriculture kasunod ng naiulat na oversupply and production ng ilang mga gulay. Paraan, ayon sa punong ekutibo, i-implementa ang data-driven information system sa bawat planting season na dito ay mas magiging maayos ang araw-araw na operasyon at hakbang sa pagdedetermina kung ano ang demand na agri-product sa isang partikular na season. Sa ganitong pamamaraan, ayon kay Pangulong Marcos ay may iwasan ang overproduction ng mga gulay hanggang sa mahirap nang maibenta ang produkto at mauwi na lang sa pagkabulok at minsan ay ipinamimigay na lamang. Kaugnay nito ay ginit ng Pangulo na kailangang mabigyan ng mga magsasaka ng teknikal na asiste para mapagpasyahan kung anong dapat na maitanim sa isang season. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas at Vietnam isinasapinal na ang lalamanin ng Memorandum of Agreement para sa 5 taong rice deal ng dalawang bansa. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Isinasapinal na ng Department of Agriculture ng Pilipinas at Vietnam ang lalamanin ng Memorandum of Agreement para sa 5 taong rice deal agreement ng dalawang bansa. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel ay kasunod ng napagkasunduan ng dalawang bansa sa sidelines ng ASEAN Summit sa Indonesia kaugnay sa pag-supply ng Vietnam ng bigas sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, inaasahan na mapipirmahan na ang kasunduang ito sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hanoi sa katapusan ng Enero. Sabi pa ng kalihim, sa ilalim ng kasunduan, bibigyang garantiya ng Vietnam ang patuloy na pag-supply nila ng bigas sa Pilipinas kahit pa sa gitna ng calamity situation. Pagdating ng trip this coming end of January, state visit to Vietnam, mapirmahan na, and we have the working draft na, and almost done na. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Create Law nakalikha na mahigit 100,000 trabaho ayon sa Department of Finance. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Umaabot sa 1.1 trillion pesos ang naaprobahang investment sa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise o CREATE Law mula Agosto 2021 hanggang Disyembre ng 2023. Nagresulta ito ng 102,304 na trabaho sa mga Pinoy simula nang maisabatas ito. Ayon sa Department of Finance, Fiscal Incentive Review Board, nasa 51 na aplikasyon ang kanilang naaprobahan na nagkakahalaga ng 843.9 billion pesos, katumbas ng 33,278 na trabaho. Habang ang investment promotions agencies naman ay nakapag-aproba ng 881 na aplikasyon at commitment na 69,026 na trabaho. Dahil sa batas, bumaba ang regular corporate income tax rate mula sa 30% to 20% para sa domestic enterprise. Sa ngayon, may mga ongoing efforts sa Kongreso para amyendahan ang CREATE Law na naglalayong gawing mas adaptable sa global market at competitiveness ang tax incentives program ng gobyerno.
Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga natanggal na benepisyaryo ng 4Ps hindi na rin makatatanggap ng subsidiya sa ilalim ng Lifeline Rate Program. Ito ay ayon sa Energy Regulatory Commission. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Nagpaabiso ang Energy Regulatory Commission o ERC sa publiko na hindi na makatatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan ng mga dating benepisyaryo na naalis na sa listahan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ito ay ayon sa ERC ay kasunod na rin ng ganap na pagpapatupad ng bagong Lifeline Rate Program ng ahensya para sa taong 2024 salig sa IRR ng batas na sumasaklaw dito. Nakasaad kasi sa Rule 8 Section 3 ng IRR ng Lifeline Rate Act na kailangang abisuhan ng mga distributor company ang lahat ng pasama sa delisting ng 4Ps na hindi na rin sila maaari pa makatanggap ng subsidiya 2 buwan matapos sila mawala sa listahan ng mga benepisyaryo. Kailangan din tugma ito sa listahan ng 4Ps beneficiaries na magmumula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magungunit ang inilarga ang naturang programa na layunin tulungan ng mga mahihirap na Pilipino na hindi makabayad ng kuryente sa tamang oras at para magamit ang maliit nilang kita sa araw-araw na gastusin. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dagdag kontribusyon para sa mga PhilHealth members, pinasususpindi muna ng Department of Health. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Michael Rogas. Inirekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindihin ang pagpapatupad ng dagdag 5% ng premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Sa isang press briefing, sinabi ni Secretary Herbosa, may sapat na pondo pa ang PhilHealth para makapaghatid ng health benefits sa mga Pilipino. Hindi rin naman daw siguro dapat makaapekto sa paghatid ng serbisyo ng PhilHealth kung maaantala ang pagpapatupad ng premium hike. Pero sakalit tumuto ng Pangulo, dapat ay ipatupad pa rin ang naantalang 4.5% premium hike noong 2023. Ilalatag din daw niya sa board meeting ng PhilHealth ang rekomendasyong suspensyon sa premium hike. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, madadagdagan ng 0.5% ang premium contribution ng PhilHealth members kada taon simula 3% noong 2020 hanggang sa maabot ang 5%. Pero noong 2021, sinuspinde ang premium hike dahil sa pandemya, gayon din ang dapat sana ipagtaas sa 4.5% ng premium contribution dahil sa mataas na presyo ng mga produkto o inflation. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bagong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, iniluklok na Commander ng Media and Civil Affairs Group ng AFP. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Leo Sarne. Formal na nanungkulan bilang bagong commander ng Media and Civil Affairs Group o MCAG ng Armed Forces of the Philippine Civil Relations Service o CRS ang bagong AFP spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla. Pinalitan ni Colonel Padilla ang dating MCAG commander na si Major Sinon Pancito III sa change of command ceremony na pinangunahan ni CRS Commander Major General Ramon Zagala sa Bulwagang Reyes CRS Headquarters sa Camp Aguinaldo. Ginawa rin ni Major General Zagala si Major Pancito ng Military Merit Medal bilang pagkilala sa kanyang outstanding achievement sa pamumuno ng MCAG. Inengganyo naman ni Major General Zagala ang bagong MCAG commander na si Colonel Padilla na ipagpatuloy ang magandang nagawa sa MCAG ng dating commander at pamunuan ng unit tungo sa mas marami pang tagumpay. Ang posisyon ng MCAG commander ay kasabay na hawakan ni Colonel Padilla sa kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng AFP. Si Colonel Padilla ang kauna-unahang babaeng tagapagsalita ng AFP at finalist sa Cybersecurity Women of 2023. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, 47% ng mga pamilyang Pilipino naniniwalang sila ay mahirap. Ito ay ayon sa isang survey. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Aabot sa 47% ng mga pamilyang Pilipino ang kinukonsidera ang sarili bilang mahirap batay sa pinakuling survey ng Social Weather Station o SWS. Bagyang mas mababa ito kumpara sa 49% na nagsabing sila mahirap noong third quarter ng 2023, bagamat kapareho lang ng tala noong 2022 kung pag-uusapan ng annual average. Kaugnay niyan, 33% ng mga respondents ang sinabing pasok sila sa borderline poor habang nanatili sa 20% na itinuturing ang sarili na hindi mahirap. Batay sa naturang survey, kumakatawan sa 13 milyon ang bilang ng self-rated na may hirap na pamilya na bahagyang mas mababa kumpara sa 13.2 milyon itong Setyembre. Lumalabas din sa naturang survey ang bahagyang pagbaba sa porsyento ng self-rated poor sa Mindanao bagamat tumaas naman sa Luzon. Kaugnay niyan, bumaba rin sa 32% ang mga pamilya itinuturing ang sarili bilang food poor o katumbas ng 8.9 milyong pamilya. Isinagawa ang survey mula December 8 to 11, 2023 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na mga individual na may edad 18 pataas. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa Balitang Kamara, Appropriations Committee Chair ng Kamara may tugon sa alegasyon ni Albay Representative Edsel Lagman patungkol sa excessive unprogrammed appropriations. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Bumelta si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co sa pagkwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman hinggil sa umano'y sobrang halaga na unprogrammed appropriations sa 2024 national budget. Ayon kay Co, bakit ngayon lamang kinwestiyon ni Lagman ang unprogrammed appropriations gayong ang 2023 national budget na may kaparehong halaga na unprogrammed funds ay inaprubahan kung saan kasama pa mismo si Lagman sa Bicameral Conference Committee. Maliban dito, minsan na rin anya naging chairman ng Appropriations Committee si Lagman at naging miyembro ng komite sa loob ng 15 taon. Ngunit hindi naman ito nagreklamo, kaya para kay Co dapat kasama si Lagman sa magpaliwanag sa Korte Suprema. Martes na maghain ng petisyon si Lagman sa Supreme Court para kwestiyonin ang legalidad ng inaprobahang 449 billion pesos na unprogrammed funds na sobraan niya sa ceiling na 281 billion pesos sa ilalim ng National Expenditure Program. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, promosyon ng mga matataas na opisyal ng ating kapulisan ipoproseso ng National Police Commission sa loob ng 30 araw. Balikan natin si Leo Sarne para sa detalye ng balita. Naglabas ng resolusyon ang National Police Commission o NAPOLCOM na nagtatakda ng 30 araw na timeline sa pagproseso ng mga promosyon ng mga third-level officers ng PNP. Ang 30 araw na timeline ay mula sa panahon na matanggap ng NAPOLCOM ang kumpletong documentary requirements ng mga kandidato sa promosyon. Ayon kay NAPOLCOM Chairman, Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., sa klaw ng NAPOLCOM Resolution No. 2023-1704, ang promosyon ng mga police official sa ranggong Police Colonel hanggang sa Police Lieutenant General. Ito anya ay para magkaroon ng mas episyente at transparent na proseso at pawiin ang anumang pagdududa na may palakasan sa paggawad ng promosyon. Matatanda ang tiniyak ni Abalos sa mga matataas na opisyal ng PNP na dumalo sa tradisyonal na New Year's call sa Kalihim sa Camp Crame noong nakaraang linggo na sisiguraduhin niya na hindi maantala ang desisyon sa mga promosyon ng mga pulis opisyal, aprobado man ito o hindi. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Top 7 drug personality sa Ilocos Norte arestado sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Manamnama ti panakay pila ti kaso apan nagsalungasing iti Republic Act 9165 when Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kontra iti PDEA Top 7 Drug Personality. Itangal daw kalpasan anatiliw babaan ti anti-drug bypass operation iti barangay Kilingsor, Batak City. Ti suspect ni Glenford Menor agtawan to patapulok at may sakan residente tinasong barangay. Karaman kadagiti na kumpiskar iti operasyon ket 1,000 pesos, 9,000 pesos budal money kan may sa cellphone. Segon kini PDEA Agent Harry Carino, tinasao nga suspect kat may pagarup ngaglaklako ti may pawil nga agas iti syudad ti Batak ken iti ili ti Paway. Romromwara tinasao subject kat may pagarup a consistent a makalala ti supplier na ano sa dinno ditoy pay ang mangalala ti usaran na naamuan at tinasao operasyon kat na mga nagapu kadagiti adu report manipod kadagiti paglaklak wan ti subject kunani Carino at tinasao operasyon kat naikasa kalpasan tinaigat a surveillance ken validation da kadagiti report anay danon kadakwada. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, clearing operations sa nasunog na wet market ng San Fernando City, La Union nagpapatuloy. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Glenda Sarak. Agtultuloy ti panagdalos ti City Disaster Risk Reduction and Management Office iti nauram nga auxiliary wet market ti San Fernando City, La Union. Dahito kat kalpasan na ipaay ti Bureau of Fire Protection iti clearance para iti panakisayang kat ti clearing operations. Nakitinulong ti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Office of the City Mayor, City Market Operations, Engineering and Architectural Services, General Services Office, City Environment and Natural Resources Office, Office for Public Safety ken lakas ng pagbabago. Nang ipadanon mat iti tulong dagiti individual, grupo ken babarangay kaspan kikaykay sa iti nakadalos ti nauram a merkado tapno saan daytoy nga agbalin apangta iti salunat. Iti agdama imbestigaran pa iti BFP ti pudpud no arason iti insidente a nakauraman ta agarop sa ngaribod 2 gasot a puesto. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo sa Palawan. People's Organization sa Palawan binigyan ng pagsasanay mula sa Center for Conservation Innovations at Puerto Princesa Subterranean River National Park. Pakinggan natin ang ulat mula kay Miriam Basig. Matagumpay na nabuhat ang capacity development activity ang Center for Conservation Forest Philippines ig Puerto Princesa Subterranean River National Park sa syudad ng Puerto Princesa ig sa mga munisipyo ang Ruas ig San Vicente. Natabudya sa silid-anim kadlaw ang pangarawang Domingo ang Enero ang dagon nga diyang 2024. Natawag ng Empowering Palawan People's Organization nga Mi Environment Recovery Skills o Empowers nga ang unang katuyuan ay ang tawan ipag-alala ang mga people's organization sa probinsya labaran dangad para matumod ang mga restoration sites digi. Katuyanda ang aktibidad nga mapatas pa ang kamalayan ng mga PO sa pagbagay sa Green Recovery Plan sang Palawan. Inglalemanda ang asanda ang maaktibong magapanguna sa pangmabuhay ang pagsagod sa palibot ang Palawan ig maging sa mga buratan sa pagbangon sa mga timpo kalamidad ig sakuna. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan.
LGU Borongan nagsasagawa ng payout. Mahigit 6,000 mag-aaral tatanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabutin 6,156 nga ihapin senior high school ug college students nga Boronganon atong ginlalauman na makakabenepisyon gindudumarang nga saving payout ang City Social Welfare and Development Office ug City Treasurer's Office. Ang nasabi nga mga estudyante antikangan sa 61 nga mga barangay han syudad nga na-eskwela pampubliko ug pribado nga mga eskwelahan na syudad han Borongan upod pa adton mga outbound student adton mga na-eskwela gawasan syudad. Adton nasabi nga mga benepisyaryo han direkta ayuda program in kinarawat in 1,500 pesos ng ayuda pinansyal nga monetary allowance para ang first semester ng school year 2023-2024. Ini nga social services program ang lokal nga pamnuan in ginparigunan ng City Ordinance No. 241 Series of 2022 an ordinance granting allowance to Boronganon Senior High School and college students and providing fund thereof. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dayukin o dakuin naman natin ang Sogod, bayan ng Bato sa lalawigan ng Leyte, muling nagsagawa ng kasalan ng bayan. Alamin natin ang buong ulat mula kay Jevic Epis. Usa sa mga highlights sa kasaulugan sa kapistahan sa Balaang Bata sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte karong tuig 2024, mao ang kasalan ng bayan nga gipasiugdahan sa LGU Bato, probinsya sa Leyte og sa pagsuporta sa parokya sa Bato. Matod pa ni Municipal Civil Registrar Thelma Bivera, niabot sa 46 kaparisan ang dungan nga gikasal sa simbahan kagahapong adlaw Enero 17, 2024. Si Reverend Monsignor Marnito Bansig, Parish Priest sa Holy Child Parish sa Bato, mao'y nangulo sa seremonya sa kasal. Human sa kasal, nagtibo-tibo ang mga bag-ong nga kasal, kauban ang mga opisyal sa lungsod para sa giandam nga salo-salo sa Baywalk area. Matag parisan na kadawat usab og mga regalo sama sa tagduha ka sakong bugas gikan sa pamilya ni Mayor Nathaniel Hertos o Governor Ikot Pitilya. Aduna usab na dawat nga cash gift gikan sa Liga ng mga Barangay, Congressman Carl Curry og sa Hertos family. Misaksi usab sa nasoy nga kalihukan si Governor Ikot Pitilya, Board Member Attorney Carlo Loreto, Mayor Nathaniel Hertos, Vice Mayor Tata Hertos og mga SB member. Samtang nahimo nga mga ninang og ninong sa mga bag-ong kasal ang mga punong barangay sa 32 ka barangay sa lungsod. Mapasalamaton si Thelma Biveras sa mga katauhan labi na sa opisyal sa lungsod sa pagkamalampuson sa kasalan ng bayan karong tuiga. Balita gikan sa probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Command visit at sentimental journey ni Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia isinagawa sa Police Regional Office 10. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Mainiton ang pagtagbo sa mga miyembro sa Police Regional Office 10 sa gipahigayon nga command visit ug sentimental journey ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia, Deputy Chief PNP for Administration sa Camp Alagar dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro di palamang dugay. Sa pagidangat ni Police Lieutenant General Sermonia, gitagbo ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., Regional Director uban sa Command Group, Regional Support Unit ug mga miyembro sa Advocacy Support Groups, Force Multipliers ug Stakeholders. Gipasinugan usab nini ang tanang sakop sa PNP Region 10 umikan sa ilang lig-on nga dedikasyon sa katungdanan. Gipasalamatan usab ni Police Lieutenant General Sermonia ang tanang sakop sa PRO 10 nga gisundan usab sa audiovisual presentation sa Transparency and Integrity Program sa Philippine National Police. Ikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, halaga ng iligal na droga na nasamsam ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Region 9 ngayong taon umabot na sa halos 40 milyon. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Shirley Espino. Alcanzaya na 39.8 milyon de peso el cantidad de droga prohibido que puede confiscar mga otoridad sa partauan ta illegal drug operation na Zamboanga Peninsula este año. Base na datos sa Police Regional Office 9, desde enero 1 hasta enero 15 este año, cerca 6,000 gramos de droga prohibido como el shabu, que tiene estimado cantidad de cerca 40 milyon de peso, el ya confisca este año na rehiyon. Dentro de 24 horas, ya puede también asegun conducir 4 operasyon ang PNP na diferente mga probinsya na Zamboanga Peninsula. Ya asegura también si Police Brigadier General Bowen Masauding, el Director Regional del Pro9, que ay continua sila el mas intensibo pelea kontra droga prohibido na Zamboanga Peninsula. Desde aquí na ciudad de Zamboanga sa si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mahigit 100 ecology officers sa lungsod ng Iligan formal nang nanumpa. Ang detalye ng balita, ihatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal lang nanumpa ang 102 ka-ecology officer sa dakbayan sa Iligan niadtong Enero 15, 2024 sa Anahaw Amphitheater, Iligan City. Naglangkob kini sa 4 katao sa Barangay Saray, 5 sa Civil Security Unit, 1 sa Barangay Ubaldulaya, 7 sa Barangay Tubod, 7 sa Iligan City Traffic and Parking Management Office, 10 sa Community Affairs Office, 12 sa Barangay Palao, 13 sa Barangay Affairs Office ug 31 sa Iligan City Upland Discipline Officers. Subay kini sa Section 178B sa City Ordinance Number 115763 nga mag-deputize og ecology officers pinaagi sa Executive Order Number 49A Series of 2023. Ang ilang katungdanan mao ang pag-issue og environmental citation ticket sa kinsa nga makalapas sa Section 171 sa mga ordinansa ug sa provision sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Samtang gusto ni City Councilor Samuel Huertas, Committee Chair on Environment and Solid Waste, nga usbon ang nasangpit nga ordinansa aron adunay bahin ang mga ecology officers sa ilang makolektang multa. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Mananatili ang Gross Domestic Product o GDP target ng pamahalaan sa 6.5% hanggang 7.5% para sa taong 2024 sa kabila ng ilang organisasyong nagsasabing hindi makakamit ng economic expansion ngayong taon ang target ng administrasyon. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, nananatiling positibo ang gobyerno sa pagkamit ng target GDP growth para sa 2024. Ilan sa mga sektor na susuporta sa economic expansion ng bansa ang international tourism, Build Better More program ng administrasyon at mass housing projects sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Karamihan sa pagtataya ng mga multilateral organization at mga bangko sa GDP ng Pilipinas ngayong taon ay mas mababa sa target ng pamahalaan. Bagamat
Binalat parehas ang mga lider ng Upper at Lower House of Congress na itinutulak ang pag-amyenda ng economic provisions ng konstitusyon, ani De Leon. Pag-aaralan pa rin ng NEDA ang benepisyo ng panukala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unti-unting ibababa ng Department of Trade and Industry o DTI ang suggested retail prices o SRPs ng piling mga item upang tulungan ang mga consumer na maibsan ang kanilang pasanin kaugnay ng epekto ng tumataas sa presyo ng mga bilihin. Sa isang panayam, sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na sang-ayon ang ahensya sa hiling na ibaba ang SRP ng siyam sa 63 bilihin sa ilalim ng Basic Necessities and Prime Commodities o BNPC. Pending naman ang estado ng hiling ng ibang mga manufacturer na itaas ang SRPs ng 54 na mga items sa BNPC. Kabilang ang mga delata, processed na gatas, tinapay, instant noodles at bottled water sa food items. Gayon din ang toilet soap, kandila at baterya sa non-food items. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, aktibo silang nakikipag-usap sa mga manufacturer hinggil sa pending price adjustment notifications. Sa SRP Bulletin, siyam na shelf-keeping units o SKUs ang nagtaas ng SRPs kasama ang kape at asin. Sa kape, ilang items ang nagtaas presyo habang nananatili ang sukat o timbang ng produkto. Ang iba naman hindi nagbago ang SRP ng produkto ngunit binawasan ang timbang na ani Nograles ay halimbawa ng shrinkflation. Shrinkflation ang tawag kung saan ang consumer ay nagbabayad ng parehas na presyo ngunit mas kaunting kantidad ng produkto. Paliwanag ni Nograles, nakakaapekto ang packaging material, logistic at labor costs sa tumataas na SRP ng kape at asin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pawakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, iniulat ni Department of Energy o DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara na lahat ng renewable energy o RE projects na nakasecure na ng service contracts o SCs, ngunit walang progreso ay binuksan para sa investment opportunities ng mga foreign companies, lalo na sa Europa. Hinimok ni Guevara ang foreign companies na tingnan ang mga oportunidad na ipinipresenta ng mga ito. Maaari anyang ihinto ng DOE ang SCs ng mga proyektong hindi tumatalima sa kanilang work plan. Sa datos, noong November 2023, mahigit 1,000 RE service contracts ang iginawad ng DOE. Sa kaparehong taon, mula sa kabuuang equivalent potential capacity na 132.9 gigawatts, 5.7 gigawatts lamang ang nagtapos sa instalasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Kinuha ng Magnolia Chicken Templados ang unang semi-finals slot pagkatapos pataubin ang TNT Tropang Giga 109-95 sa quarterfinals ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup nitong Miyerkules na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pumasok ang Magnolia sa quarters ng may twice-to-beat advantage pagkatapos pamunuan ang elimination rounds na may 9-2 baraha.
Hindi mapigilan ang import ng Magnolia na si Tyler Bay kung saan nakagawa siya ng double-double na may 41 puntos at 13 rebounds kasama pa ang 5 steals, 3 tapal at 2 assists. Nakakuha naman ng tulong si Bay kina local players Mark Baroka na nakalikom ng 17 puntos habang nakascore ng tig 12 puntos sina Ian Sangalang at Calvin Abueva. Muntikan na namang maka-triple-double si Ralier Hollis Jefferson sa panig ng Tropang Giga kung saan nakagawa ito ng 27 puntos, 9 na rebounds at 11 assists. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang PBA pa rin, nalusutan ng Meralco Bolts ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa 3 overtime periods, 116-107, para paabutin sa do-or-die game ang kanilang serye sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Tinanghal na best player of the game si Bong Quinto kung saan nakagawa ito ng 19 na puntos, 2 rebounds at 4 na assist habang bumida rin ang 3-pointer ni Chris Newsom sa huling segundo ng 4th quarter para pumasok ng overtime period. Nagtapos ng may 16 na puntos si Newsom. 4 pa na Meralco players ang nakascore ng double digits kasama na sina import Sean Miller, Cliff Hodge, Aaron Black at Alain Maliksi. Nanguna naman si import Jonathan Williams sa panig ng Phoenix kung saan nakagawa ito ng 24 na puntos, 24 na boards at 6 na assists. Nakagawa din ng 20 puntos sina Tyler Teo at Jason Perkins bawat isa habang ang rookie na si Kenneth Tuffen ay nakapag-ambag ng 16 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maganda ang ipinakita ni na Filipino Imports 3D Ravenna at Matthew Wright sa pagbabalik aksyon nila sa Japan B-League pagkatapos ang All-Star break. Naging susi ang dalawa sa panalo ng kanilang koponan na Sun N Neo Phoenix at Kyoto Hanari kung saan 1 puntos lamang ang kulang para naka-triple-double sana si Ravenna habang nakagawa ng game-high 24 na puntos si Wright sa loob ng 31 minutong paglalaro. Nakalikom si Ravenna ng 9 na puntos, career high na 13 rebounds at 12 assists para sa 95-83 panalo ng Neo Phoenix laban sa Toyama Grouses. Dahil sa panalo, nanatiling nasa tuktok ng team standings ang Neo Phoenix na may 25-4 win-loss record, katabla ang Alvark Tokyo. Sa kabilang banda, si Wright ang may pinakamaraming nagawang puntos sa lahat ng mga players kung saan nanalo ang Kyoto laban sa Nagasaki Velka 81-75 para sa 9-29 kartada. Sa iba pang laro sa liga, nanaig ang koponan ni RJ Abarientos na Shinshu Brave Warriors sa koponan ni Kai Soto na Yokohama B Corsairs 81-71. Nakagawa si Abarientos ng 12 puntos, 4 na boards at 4 na assists sa halos 16 na minutong paglalaro habang nakagawa ng 9 na puntos at 5 rebounds si Soto sa loob lamang ng 13 minutong paglalaro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, nag-celebrate ng first birthday ang bunsong anak ni Danica Soto at Mark Pingris na si Jean-Luc. Sa Instagram post ng Pingris couple, kitang-kita ang pagdalo ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya ng celebrity couple habang ipinagdiriwang ang unang birthday ng pinakabatang anak nito. And caption ni Danica, quote-unquote, celebrating God's faithfulness and the life of our son Jean-Luc. Happy birthday, baby bunso. Present sa birthday celebration ang Soto clan kasama sina Bossing Vic Soto, Pauline Luna Soto at ang anak nito na si Tali, Oyo Boy Soto at asawa nitong si Christine Hermosa. Maging si Pasig City Mayor Vico Soto ay hindi pinalampas ang pagkakataong dumalo sa birthday ng baby boy ni Danica at Mark. At ito doble din ang selebrasyon ng mag-asawang Soto at Pingris this year dahil kanila namang ipagdiriwang ang kanilang 17th wedding anniversary sa Marso. And samantala taus-pusong nagpasalamat ang Rewind star na si Ding Dong Dantes sa lahat ng sumuporta at bumuo ng Metro Manila Film Festival entry nito na Rewind. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng aktor ang ilang special moments mula sa pre-production hanggang promotion ng kanilang pelikula kasama ang asawa nito na si Marian Rivera. And caption ng aktor, quote-unquote, "When we joined the MMFF, my prayer was for the strength to be an effective storyteller, aiming to touch lives particularly during this holiday season. The other prayer was for the revival of vibrancy in local cinema, a return to its glory days." At ito, nagbigay pugay rin ng aktor sa 10 pelikula ng MMFF 2023 films dahil bahagi ang mga ito sa tagumpay ng taunang film festival. Quote-unquote, sabi ni Ding Dong, "Now, as the curtain falls on the MMFF, I extend a salute to the 10 films that courageously shared their beautiful stories. These films are destined to be timeless pieces, outliving us all. It's an honor to be part of the historic 49th MMFF." Sabi niya And sa huli, nagpaabot ito ng pasasalamat sa lahat ng manonood na siyang nagpabalik sa sigla ng pelikulang Pilipino matapos ang pandemya at sa buong production crew ng Rewind. Sabi pa ni Ding Dong quote-unquote, "A heartfelt thank you to the audience and moviegoers for believing in the magic of movies and for appreciating these films during the festival. Here's to celebrating the vitality and resounding success of this year's festival." And dagdag pa ni Ding Dong quote-unquote ulit, "My gratitude extends to the producers, filmmakers, talents, crews, distributors, promo teams, production team, and organizers, each an indispensable part of this cinematic tapestry. Special appreciation to Team Rewind, led by Direk May Cruz Alviar, the captain of the ship, and my fellow cast members Jordan, Pepe, Tita Connie, Tito Ariel, Tito Lito, Sue, Joros, Pamu, Via, Ina, Chamito, Majoy, JC, Shania, and Neil. At ito, isang sweet thank you naman ang ipinaabot ng aktor sa asawa nito sa kanilang comeback movie. Quote-unquote ulit, sabi niya, "And finally, thanks to you, Marian, my leading lady on and off camera. Telling this story is a gift and successfully sharing it with millions fulfills a mission. Accomplishing this mission alongside you, my wife, is a rare privilege. One that I believe comes once in a lifetime." Sweet na mensahe niya sa kanyang asawa. At pagbabanggit pa niya, quote-unquote ulit, "I am genuinely grateful for this extraordinary experience, forever holding a special place in my heart." At ito, bago tapusin ang kanyang mensahe ay nagpahayag ng pagpupugay ang aktor sa mga Pilipino filmmakers at sa pelikulang Pilipino na mainit na tinanggap nitong nagdaang film festival. Sabi niya, quote-unquote, "Mabuhay ang ating Filipino filmmakers at mabuhay ang pelikulang Pilipino." At sa isang hiwalay na Instagram post, nagpasalamat din ang aktor sa direktor ng pelikula na si May Cruz Alviar sa pangunguna at pagbibigay buhay sa kanilang most awaited comeback project ng kanyang asawa. Quote-unquote, "Thank you, Direk May, for your leadership and clear vision. The experience of working with you again was truly delightful, especially in a project that will forever hold a special place in our hearts. Thank you for bringing John and Mary to life
through your guidance and inspiring presence. Mahal ka namin, and yan yung kanyang panghuling mensahe. At ito pa ha, mga kachismis, quote and unquote, si Maris po is one of the promising and talented actors that we have now. And ganyan, ilarawan ng actress na si Gladys Reyes ang kapamilya actress na si Maris Racal. At sa pinakahuling YouTube vlog ni Maricel Soriano, pinuri ni Gladys ang husay ni Maris sa pag-arte na nakatrabaho niya sa pelikulang Here Comes the Groom. Sabi ni Gladys, quote and unquote, tsaka musikera rin yung bata, and nakita ko rin yung kagustuhan niya rin doon sa ginagawa niya, yung respeto niya sa katrabaho, yung dedication ng bata. And ito, napansin ni Gladys ang nagva-viral na mga videos ng eksena ni Maris bilang at ng kanyang bilang Irene at ng kanyang kaparehang aktor on screen na si Anthony Jennings bilang Snoop sa teleseryeng Can't Buy Me Love, na talaga namang kinaaliwan ng ating mga kachismis. Samantala, maliban sa Can't Buy Me Love, nakatakdang gampanan ni Maris ang isang karakter sa upcoming movie na Sunshine sa direksyon ni Antoinette Hadaune. At nagpasalamat si Maris kay Direk Hadaune at sa Film Development Council of the Philippines sa pamamagitan ng isang Instagram post dahil natuloy ang proyekto na naunang ibinigay sa kanya noon pang 2020 at may hatid na magandang mensahe ang pelikula. Sabi niya, quote and unquote, "Umo kagad ako, iyak ako ng iyak after ko mabasa ang script. At kahit ilang ulit ko siyang basahin, iyak pa rin ako ng iyak. Cut to, ito na, patapos na kaming mag-shoot at nag-grant pa nga ang funding. Ito yung project na magiging proud ako na nagawa ko dahil sa sobrang ganda ng mensahe. Thank you, Direk. Ako ang napili mo. Kind of bittersweet na we are almost done filming." At ating aabangan ang mga susunod na eksena ni Maris bilang Irene sa teleseryeng Can't Buy Me Love. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
tapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.